Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga suspect para sa balanseng pagtalakay. Layunin ng palabas nito na ilantad ang pagkakakilanlan ng mga suspect o akusado, nasa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngalan ng hustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Narito ang 5 krimeng itinampok ng Crime Desk na naging maugong sa social media. Ang number 5 sa Crime Desk trending list. May nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo? Kuya! Dito lamang buwan ng Oktubre, nag-viral sa social media ang panayam sa isang suspect habang nasa loob ng presinto. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh, paano ko naman aminin yun? Ang lalaki kasi, tila wala sa sarili at kakatuwa ang mga naging sagot sa mga tanong ng ilang miyembro ng media. Kuya, kuya, anong style ba yung buhok na gusto mo sanang ipag... Gusto ko kalpo, kaso lang hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong. Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yan. Kaibigan mo. So mabilisang gupit yan. Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh. Galit ka ba? Eh, hindi po. Dahil dito, sari-saring memes ang lumabas tungkol sa kanya. Pero kung marami ang ginagawang katuwaan na naging eksena na lalaking kinilalang si Robert Nocos, kabaliktaran ang nararamdaman ng 61 anyos na ginang na itinago namin sa pangalang LV. Si Robert Nocos kasi, sospek sa pananaksak at pagpatay sa loob ng bar na pinagtatrabahuan ni Aling LV sa Tondo, Maynila. At si Aling LV ang isa sa kanyang biktima. October 2, 2018, bandang alas 9 ng gabi, isang lasing na lalaki ang pumasok sa bar. Ang lalaki kinilalang ang 21 anyos na si Robert Nocos. Inalok daw ni Robert ng ladies drink at itinable ang isang waitress sa bar na si Anesita Salongo o mas kilala sa tawag na Ani. Makalipas lamang ang ilang minuto, si Ani umahangos daw na bumaba mula sa ikalawang palapag ng bar. Nagtaka ako, sabi ko, Ani, ang bilis mo naman uminom. Sabi ko. Sabi niya, Nanay, hinihila ako sa CR. Sabi niya ganon. Sana sinabi mo, bawal dito yung ganon. Ngunit si Ani, marin daw ang pagtanggi sa alok ng customer. Makalipas ang ilang sandaling pamimilit, tila nahimasmasan at umuwi na raw si Robert. Ngunit makalipas lamang ang halos 15 minutos, bandang alas 9:15 ng gabi, nakuna ng CCTV camera ng barangay ang pagbalik ni Robert Nocos sa bar. Akala ko anong dala ng ano, may nakabalot doon ng ano, na tawil sa ano, kamay niya. May tawil, puti. Sabi ko, Ani, kasi yung nandyan na, tinanggal na yung tawil. Sabi ko, Ani, takbo kasi may kutsilyo na. Ang bilis na nakapasok yung, ano, yung kriminal dito. Nakapasok ko agad, tapos sinaksak niya agad si Ani dyan, nakatayo. Si Aling LV, sinubukan daw na awatin ang naghurumentadong customer. Sumalit pati siya ay inundayan din ng saksak ni Robert Nocos. Patay ang biktimang si Ani dahil sa mga tinamong saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantalang ang isa pang biktimang si Aling LV, nag-agaw buhay sa ospital. Agad na sinampahan ng kasong murder at frustrated murder ang suspect na si Robert Nocos. Ang biktima at ang mga otoridad may panawagan sa mga taong ginagawang katatawanan ang naging pahayag ng suspect. Nung pinost sa social media, may mga gumawa naman para gawing katatawanan yun. Which is dapat hindi. Dahil kasi serious ito, very serious itong case na to. Very sensitive ito eh. May buhay na nawala.
ang pang-apat sa ating trending list. BJ, Yes, I'm BJ. I'm Raymond. Hello. Kaibigan ako ng kapatid mo. Taong 2007, nang makilala ni Raymond si BJ Martinez. Nagtatrabaho bilang toll teller si Raymond at receptionist naman sa isang clinic si BJ. Naging barkada ko yung kapatid niya, nagkakilala kami. Tapos, naging kami. Kahit may anak siya, tinanggap siya ng pamilya ko, tinanggap ko siya. Nung unay, masaya raw ang kanilang pagsasama hanggang sa unti-unti raw nagiging possessive si BJ. Dahil nagsawa na raw si Raymond sa paulit-ulit na pagbabanta ni BJ na magpapakamatay ito, tuluyan na niya itong hindi kinausap. Makalipas sa mahigit 1 taong paghihiwalay, bigla raw humingi ng tulong si BJ kay Raymond na makahanap ng trabaho. Hello, BJ. Hindi sana ako sa'yo ng favor, kung okay lang. Oo, sige ba? Pupunta ako ron, kukunin ko yung resume niya. Tapos, maayos kami. Nag-uusap kami. And then, nung magsasarado na, nag-inom pa nga sila habang naka-duty siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog sa sofa si Raymond habang inaantay na matapos ang dalawa. Hindi alintana ang nakaambang panganib. Maya-maya pa, ginising daw ni BJ si Raymond. Raymond, gising ka muna. Andiyan si Doktora bumalik. Ako ba? Sir, okay lang? Pasensya na. Nang lumabas daw si Raymond sa banyo, Itong sa'yo. Pagbukas ko ng banyo, sinabuyan niya na ako ng asido. Tapos, sinarado ko ulit yung pinto. Inayos ko yung mukha ko. Parang tinanggal ko yung ng asido. Na-suffocate naman ako ron sa amoy. Pagkalabas ko, pinagpupukpuk ako ng tubo na sa ulo. Mamatay ka na! Mamatay ka na! dahil sa mga tinawang palo sa ulo at pagbuhos ng asido, naging kritikal ang kondisyon ni Raymond sa ospital. Bagamat umamin sina BJ at Irene sa kanilang ginawa kay Raymond, iginigit nila na self-defense di umano ang nangyari. Sabi ni BJ, masyado nang nabababoy nga yung pagkatao niya. Sinasabi niya na ang gusto nitong lalaki, magkaroon sila ng pagtatalik. Pero ang kwentong ito ay mariing pinabulaanan ni Raymond. Hindi totoo yun. Kasi ang totoo ron, siya ang nagte-text sa akin para pumunta ko sa kanya para gawin sa akin to. May mga message siya sa akin bago yon, mga March 8. Hindi ko siya pinapansin. Sa ginawang ito ni na BJ at Irene kay Raymond, sinampahan ng kasong frustrated murder sa Valenzuela RTC Branch 75 sina BJ Martinez at Irene Maham. Para sa mga nakakaalam ng impormasyon tungkol kina BJ Martinez at Irene Maham, maaaring makipag-ugnayan sa Valenzuela City Police. Ang pangatlo sa crime death trending list. Sa social media raw nag-umpisa ang pagkakaibigan ni Glimar De Leon, 26 anyos, isang mekaniko mula Valenzuela City, at ng dalagang si Julina Calpito, 22 anyos. Tubong Pangasinan si Julina. Ang pagkakaibigan ni Glimar at Julina nauwi sa matamis na pagtitinginan. Taong 2017, na magbuntis at isilang ni Julina ang kanilang panganay na anak, isang sanggol na babae. Dahil sa binubuo nilang pamilya, nagdoble kayod si Glimar para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mag-ina. Sa tuwing nasa trabaho si Glimar, dalawa lamang na naiiwan sina Julina at Baby Ayesa sa kanilang tahanan sa Barangay Ugong, Valenzuela City. August 11, 2018, gaya ng kinagawian, takong alas 6 ng gabi nang umuwi ang padre de pamilyang si Glimar De Leon mula sa trabaho. Pero sa halip na mainit na pagsalubong ng kanyang mag-ina ang madatnan, mga patak ng dugo sa sahig ng kanilang tahanan ang bumungad kay Glimar. Julina! Asa kayo? Umakyat si Glimar sa kanilang kwarto at nang buksan niya ang ilaw, isang nakapanlulumong tagpo ang tumambad sa kanya. Nakita ko yung kutsyon. Julina! Julina,
Pagkabuklat ko nga ng kutsyon, doon ko nakita sila na wala ng buhay. Yung tsurang naging ako, yung asawa ko, nakatagilid siya. Akala mo tulog lang. Tapos yung anak ko, sa may uluhan niya. Doon, ginigising ko na siya. Sabi ko, Yam. Tapos yung talagang hindi siya magising, binuhat ko yung anak ko. Binuhat ko siya paharap sa akin. Ayon sa salaysay ng suspect na si Loferian Dupilas sa grupo ni Police Senior Inspector Hizon, nang makita daw ni Loferian na nasaksihan na mag-inang Julina at baby Ayesha ang ginawa niyang pagnanakaw. Pinasok ni Loferian ang bahay ng walang kalaban-labang mag-ina at sa kwarto sa ikalawang palapag ng tahanan, pinagsasaksak ni Loferian si Julina. Matapos saksakin, pinagsamantalahan pa niya ito. Habang nagaganap ang pananamantala ni Loferian kay Julina, umiyak raw si baby Ayesha. Doon na raw sinaksak ng 3 beses ni Loferian ang walang kamuang-muang na sanggol. Agad na sinampahan ng patong-patong na kaso si Loferian Dupilas. Ang naiwang haligi ng tahanan, pinipilit na magpakatatag sa gitna ng pagluluksa at kalungkutan. Nalo ko ng galay, tingnan yung subatan kasi nga, hindi niya na nga makikita yung mundo eh. 1 taon pa lang, kinuha na kagad yung buhay niya. Ganun-ganun lang. Hindi niya na mararamdaman kung paano mabuhay. Hindi niya na mararamdaman kung paano mag-aral. Napakasakit ang ginawa sa akin. Walang kamuang-muang yung bata, idinamay. 2 buhay yung kinuha niya sa akin, hindi sapat yung kulong lang sa kanya. Ang number 2 sa ating trending list, panganay sa 3 magkakapatid, si Frenil Bautista. Meron po akong minsan isang pagkakataon, binibigay ko yung kanyang baon nung siya nag-aaral pa. Nanay, wag na. Meron pa ako. Ganun po kabait yung bata, hindi siya mapagsamantala. Sa paningin ng kanyang mahal sa buhay, isang mabuting tao si Frenil. Sobrang humble niya kahit na ganun siya ka-pogi, ganun siya katalino, sobra pa siyang bait. So, ang madi-describe ko lang talaga sa kanya, he's a perfect man. Kaya ikinagulat ni Adele ang isang balita na natanggap noong November 22, 2017 tungkol sa kanyang kapatid. Si Frenil nakaratay daw sa isang ospital at nag-aagaw buhay. Ayon sa investigasyon ng San Mateo Police, pauwi sa kanilang bahay ang biktimang si Frenil nang pumasok siya sa isang grocery store sa Banaba, San Mateo, Rizal para mag-CR. Nang mga oras na yun, nasa grocery din ang mag-live-in partner na sina Eugene Tejada at Mary Jane Malilin. Dumiretso sa CR si Frenil. Maya-maya pa, bigla daw siyang sinugod sa banyo ng galit na si Eugene Tejada at saka siya pinagsusuntok. Nang rumisponde ang security guard ng grocery store, dinala sila sa San Mateo Police Station para imbestigahan. Sa investigasyon, nakusahan ni Mary Jane Malilin si Frenil ng di umano'y panghihipo. Ito si Frenil Mendoza, napagbintangan siya na ng hipo intentionally. During that time, nagsumbong si Mary Jane sa live-in partner niya, which is ang pangalan ng live-in partner niya, si Eugene Tejada. Si Eugene Tejada, siyempre, bugso ng damdamin. Hinipuan yung live-in partner niya. Sinugod niya si Frenil. Habang isinagawa ang investigasyon sa presinto, si Frenil nakitaan ng hindi magandang senyales. Napansin namin nung nandito na si Frenil Mendoza, iba na yung pakiramdam niya. So he needed immediate medical attention. Agad siyang isinugod ng mga pulis sa ospital. Si Frenil nagtamo ng mga tama sa ulo na halos ikabasag ng kanyang bungo. Noong November 26, 2017, 4 na araw makaraan siyang mabugbog. Pumanaw si Frenil dahil sa matinding pagdurugo sa utak. Napakasakit nung nangyari sa kanya na doon lang binawi yung buhay niya. Dahil sa nangyaring insidente,
Naging matunog sa social media ang pangalan ni Eugene Tejada. Ang 29 anyos na si Eugene, isa palang indie film actor. Uy! Bakit? Ayoko naman doon. Akala ko ba yun ang gusto mo? Tago ka! Madalas siyang lumabas sa mga sexually oriented indie film. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na maling bintang ang diumunoy pangihipon ni Frenil kay Mary Jane Malilin. Isang buong maghapon ako. Hanggang sa kinabukasan pa talagang pinag-aaralan yung CCTV footages. Wala talagang nakita doon na panghihipo. Ito pala si Frenil Mendoza, may sakit. So sabihin natin meron na talaga siyang diabetes, meron na siyang hypertension, at may maintenance na siya. Inatake siya during that time. So once na ang isang tao inaatake, sabihin natin hypertension, nahihilo, masama pakiramdam, tendency natin, awkward, hindi natin alam kung ano magiging action natin eh. So yung pangyayari yun, definitely, napagbintangan siya na ng hipo. Dahil sa nangyari, sinampahan ng kasong homicide si Eugene Tejada. Ngunit makalipas ang isang linggong pagkakakulong, nakapagpiyansa at pansamantalang nakalaya si Eugene. Kung nagpiyansa yung isang tao, hindi naman ibig sabihin tapos na yung kaso niya. Pansamantalang kalayaan niya lang. Ang masasabi ko lang kung napapakinggan ni Eugene sa kanang partner niya, we will have our justice. Ang number 1 sa trending list sa crime desk. Arestado naman ang isang lalaki matapos itong patayin ang sarili niyang misis. Ayon sa PNP, posible wala sa matinong pag-iisip ang suspect kaya't nagawa niyang chap-chapin ang kanyang asawa. March 11, 2018. Ginulat ang mga residente ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City nang ihagis mula sa isang tahanan ang pira-pirasong katawan ng isang babae. Ang responsable sa krimen, sarili daw nitong asawa. Nagulat na lang ako nung nagsabi mga bata na, ate, may pinatay doon, may babae doon pinatay. Nagalitan ko nga yung mga bata na nagsasabi dahil sabi ko, huwag kayo magbibiro ng ganyan, di magandang biro yan. Pang-4 na beses na sabi ng bata, sige ate, mayroon nga talaga doon. Tignan mo, sabi ganun. Nakita ko yung paa. Ninervyos ako. Tumawag ako ng sabi ko, doon sa kasama ko, mas matapang-tapang ka, tignan mo nga parang paanan ni Heidihan doon. Sa panayam namin kay Orlando, walang kagatol-gatol niyang inilahad ang detalye ng ginawa niyang pagpaslang at pagkatay sa sariling asawa. Mayroon akong papating kambing na kulay dilaw ang kulay dahil naramdaman ko na mayroong nanunuluyan sa kanyang masamang espiritu. Tapos nung pinatay ko na yung kambing na yon, mayroon pala siyang nalunok na masamang espiritu na hindi nalusaw doon sa kanyang kalooban, kaya pala siya kasakit ng matagal. Yung paningin ko sa kanya, siya, yung balahibo niya, para siyang kambing ba na yung sabi ko, di man talaga to tao tong asawa ko, bakit nag-anyong kambing? Kasi nakalawit na yung buhok. Pero yung likod niya talaga, kambing. Yung paghawak ko sa niya, batok, may nag-udyok sa akin na tapakan ko yung kanyang batok. Tapos pinilit kong pagtapakan siya ng gusto hanggang sa binaliktad ko yung kanyang bunbunan doon ko siya. Tinuloy ang patayin sa sakal ng paa. Tapos yung kaliwa ko daw paa po, yun ay pinigil ko doon sa liig ng kambing sa ko pinapaktapakan ng gusto yung kanyang tiyan. Kasi gusto kong malaman kung bakit meron siyang nakikita kong namamahayang maitim na kulay doon sa loob ng kanyang sinapupunan. Tapos siniwalay ko yung bitukan niya, tapos tinuluyan kong laslasin yung kanyang lalamunan. Subalit ang pinaka nakakakilabot sa lahat. Sinipsip ko ng buo yung kanyang utak. Tapos nung nasipsip ko yung kanyang utak ng buo, naramdaman ko talaga na walang kasing sarap, parang nakalunok ka ng kulay dilaw ng itlog. Parang ganun talaga na parang nalinis ang buong yung lalamunan ko pag ganyan ko. Parang ganun ba ang ginawa ko? Ang sarap talaga sa aking paglasa. Kinasuhan ng parasite si Orlando Estrella dahil sa pagpatay sa kanyang asawang si Heidi. Kasulukuyan siyang nakapiit sa Quezon City Jail. Ayon kay Police Senior Inspector Elmer Monsalve, ito na marahil ang pinaka-brutal na krimeng kanilang nahawakan.
Los 27 years na ako serbisyo eh. Talagang ito ang na-encounter kong pinaka-violenteng ginawa na inilabas mo yung laman loob at saka lumalabas asawa mo. Napakaiba ng krimen na ito.